Nakuha ko na yung pinadala mo. Mabuti naman Marit, malaki ng pakinabang mo ngayon. Sana laging ganito ha, para hindi naman sumasakit ang ulo ko sa mga bayarin. Ayos lang na wag ka na muna umuwi dito at tumulong sa akin basta ba makakapagpadala ka palagi, wala tayong magiging problema. Ganitong bungad sa akin ni Tia Cora sa kabilang linya. Yung imbis na magpasalamat ay parang pinapamukha pa sa akin na wala ko naging pakinabang sa kanya. Na kung tutuusin ay hindi ko naman obligasyon ng mga bayarin niya sa bahay. Gusto ko na talagang magmura sa isipan ko. Sige po, Chang, ibababa ko na po. Tanging nasabi ko bago pinutol ang tawag at baka makapagsalita pa ako ng masakit. Why are you sad, sweetie? Naramdaman ko kaagad ang yakap ni Jace sa bewang ko habang hinahalik-halikan itong buhok ko. Si Chang, pero wala yun. Sanay na naman ako. Anikot mapait na ngumiti. Pinaharap niya ako. Marahan niyang hinahaplos ang mukha ko bago nito hinalikan ang tungki ng ilong ko. His favorite spot. Someday, hihingin ko na sa kanyang kamay mo na sang gayon ay makalaya ka na. Ayaw ko nalulungkot ka ng ganyan. Kung pera lang palang katapat niya, then I will work on it. Malambing na tura niya kaya natawa ako at mahinang hinampas siya sa dibdib. Bibilin mo ko sa kanya? Atat na ngayon na makapagtapos ako para mabayaran ko na yung mga nagastos daw niya sa akin. Walang paligoy-ligoy na sagot ko dahil yun naman ang totoo. Ano pa kaya magiging reaksyon nun kapag nalamang may boyfriend na ako? Kung yun ang paraan para tuluyan ka maging akin, why not? Aasawahin nga kita kaya pag-iipunan ko para wala na siyang masabi. Anito pa kaya tuluyan na ako napangiti. Nakakataba ng pusong mga banat niya. This man really knows how to make me smile. Ilang linggo na magmula nang sinagot ko siya at hindi nagtatapos ang mga araw na hindi niya ako napapasaya at napapangiti. Kahit nung naliligaw pa siya, hanggang ngayon hindi siya nagbago. Paano nga naman ako magpapakipot gayong alam na alam niya kung paano kunin ang kiliti ko. Hindi lang yon, napaka-supportive niya sa lahat ng bagay. Kaya nakakapagpadala ko kay Chang dahil siya nang sumasagot sa allowance ko sa pag-aaral. Kaya yung kita ko sa pagsa-sideline sa palengke buo kong naipapadala kay Chang. Ayaw niya na nga sanang mapagod pa ako doon kaso ayaw ko ring iasa sa kanya lahat. Nakakahiya dahil hindi niya naman ako obligasyon. Masyado rin siyang mapilit na tanggapin ko ang tulong niya kaya kalaunan ay tinatanggap ko rin. Posing ka na dali, sisimulan ko na magpinta. Aniya sabay na ako ng halik sa pisngi ko. Nakakarami ka na ha? Nakangusong pagmamaktol ko. Pero sa kaloob-looban ko'y kilig na kilig naman talaga. Bumalik na to sa pwestong inuupuan niya kanina para tapusin ang painting na ginagawa niya na ako mismong model. Dumarami na rin ang kliyente ni Jay sa pagpipinta kaya sobrang nakakaraos na kami sa gala at date namin. Kagaya ngayon, dahil weekend ay nasa isang pribadong resort kami para naman daw maganda ang view at background ng painting niya. Umupo na rin ako sa may buhangin at pasimpleng umiti dahil yun ang gusto niya. Ang ganda naman talaga ng sweetheart ko. Puri naman niya kaya nangangamatis na yung pisngi ko sa kapulahan. Magmula nang naging kami araw-araw ko na itong naririnig sa kanya. Pero walang tatalo sa kagapuhan ng sweetheart ko. Ganti ko naman, kaya saglit siyang napatigil. Dahil dyan, may reward ka mamaya. He wink, kaya natawa ako. Alam ko na kung ano yung reward na yun. Kiss na naman. Ilang oras din kami sa ganong posisyon hanggang sa natapos niya ang gawa niya. Awang na naman ang labi ko nang makitang pinaghirapan niyang painting. Sobrang ganda, sweetheart. Napakagaling mo talaga. Manghang puri ko. Natitiyak ko mabibenta niya na naman ito sa malaking halaga. Salamat naman at nagustuhan mo. Actually, it's my gift for you, sweetie. Anitong matamis na ngumiti kaya nalaki mga mata ko sa gulat. Ha? Lumapit to sa akin at niyakap ako na puno ng pagmamahal. Para sa iyo nga yan at gagawa pa ako ng marami para in case magipit ka may ibebenta ka. Malambing na sambit niya na may biro sa dulo kaya natawa ko. Sira ka talaga, hindi baling maghirap ako basta maitago ko lang yung mga bigay mo. At saka huwag ka nga magsalita ng ganyan. Para mo na rin sinasabing maghihirap akong mag-isa nang hindi kita kasama. Nakapout na sambit ko and she chuckled. Hindi mangyayari yun. Kung marami lang akong ipon ngayon, papakasalan na nga kita para magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Emosyonal na sambit pa niya kaya lumobo na naman yung puso ko sa saya. Binaba kong painting. I tiptoed so I can kiss him na mabilis niya naman tinugunan. I love you so much, sweetheart. Call me crazy but I am really crazily in love with you.
Alam kong ikaw na kaya walang araw na hindi kita paliligayahin. You made me whole and complete. He uttered with so much love after the kiss. Habang nakatitig sa mga mata ko kaya hindi ko mapigilan ang panunubig ng mga to. Oh goodness, what I have done to deserve this perfect man na bukod sa ubod ng gwapo'y napakamapagmahal, maalaga at napakalambing. Mas mahal kita. Sana lang huwag ka magbago at sana makapaghintay ka. 1 taon na lang at magtatapos na ako. Makakapaghanap na ako ng magandang trabaho kaya makakapag-ipon na tayo para sa kasal natin. Puno ng pagmamahal na turan ko. Hindi ko akalaing ganito na kaseryoso ang pinag-uusapan namin ngayon. Marahil kasi kapwa namin nakita at naramdaman ang pagpapahalaga sa isa't isa. Ako na isang ulilat, siya naman na wala ng pamilyang makakapitan. Sa isa't isa kami nakakuha ng lakas at pagmamahal na pumupuno sa aming mga puso. Actually, nagsisimula na nga ako mag-ipon eh. Pwede ka naman siguro magpatuloy sa pag-aaral kahit kasal na tayo. Pero syempre, hindi mo na kita bubuntisin para makapag-focus ka pa rin. Nakangiting sabi niya kaya natawa na rin ako. Goodness, hindi ko mapigilang pamulahan ng pisngi sa tinuran niya. Kasi naman unang beses pa lang na may nangyari sa amin nung hindi pa kami. Hindi na inasundan pa dahil abala ako sa school at siya rin sa pagpipinta. Ngayon lang ulit kami nakagkasama ng may mahabang oras dahil walang pasok. Jaguar! Ang malakas sa tawag na ito na isang babae ang kapwa nagpatigil sa amin. Para yung tumatawag sa direksyon namin kaya sabay kami napalingon at kahit hindi gaanong malapit ay mababanaag ang gulat at pagtataka sa mukha ng babaeng maganda at sopistikada. Wala sa sariling napatingala ako kay Jace at mababakas din ang pagkabigla sa mga mata niya. Let's go sweetheart. Mariing tugon niya at mabilis na niligpit ng mga painting materials. Wala sa sariling napasunod naman ako, bitbit ang painting habang yung babae humahakbang din papalapit sa amin. Jaguar, sandali! Tawag pa ng babae pero napakabilis ng mga hakbang ni Jace. Para hindi maabutan ng babae habang hawak na mahigpit ang kamay ko kaya natatangay ako. Tinatawag ka niyang Jaguar. Sino yung Jace? Kilala mo ba yon? Bakit Jaguar ang tawag niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ko. Medyo paus ng boses, ewan ko pero parang biglang kumirot ang puso ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hirap ko nilingon ang babae. Napahinto na ito ngayon dahil may kausap na. Pero yung mga matay sa amin pa rin nakatingin. Jace! Nangihinang usal ko nang wala akong makuhang sagot mula sa kanya. Tahimik lang siya hanggang sa makarating kami sa kwartong kinuha namin para mag-check-in. Kagatan labing napaupo ako sa malambot na kama. Baka nagkamali lang siya. Yusi, hindi naman siya sumunod pa. Kalaunan ay sagot nito. Pero ewan ko, pakaramdam ko may mali eh. Pero bakit nagmamadali ka umalis na para bang iniiwasan mo yung babae? May tinatago ka ba sa akin, Jace? Tanong ko na may kirot sa puso. Kita kong pagdaan ng sakit at lungkot sa mga mata niya bago marahang umupo sa tabi ko. Sweetheart, lahat ng sinasabit pinapakita ko sa iyo totoo. May mga bagay lang na ayaw ko nang maalala pa, lalo pa kung patungkol sa pamilya ko. Tinalikuran ko ng buhay ko noon at hindi ko na yun kailanman babalikan. Gusto ko na ng buhay na kasama ka. Just you and me. Yung buhay na kahit simpleng masaya at puno ng pagmamahal. Garalgal ang boses na salaysay niya kaya nakaramdam ako ng guilt. Tinanong ko lang naman kung sino yung babae na yon pero pakaramdam ko na ungkat ko na isang bagay na ayaw niya na alalahanin pa. At kahit kuryoso ko sa kung sinong babae yon, kung kakilala niya ba talaga ay isinawalang bahala ko na lang dahil mas mahalaga sa akin ang nararamdaman niya. Humarap ako sa kanya, tinawakan ng dalawa niyang pisngi. I'm sorry sweetheart, I'm sorry. Sincere na sabit ko bago siya masuyong dinampian ng halik sa mga labi. Napahawak ako sa batok niya nang kabigin niya ako at uhaw na tinugunan ang halik ko. Jace, nangihinang usal ko nang maramdaman ng isang kamay niyang nakahaplos na sa mahita ko. Napahinto siya, nilagay sa akin tengang ilang hibla ng buhok ko na nakatabon sa mukha ko. Kung hindi ka pa handa, huwag na muna nating ulitin yun. Makapaghihintay ako sweetheart. Sincere at puno ng pagmamahal na sambit niya. Ilang beses ako napakurap dahil sa lapit na mukha namin. Nangihina ako sa mabangong hininga niya at ramdam ko sa puso ko na handang-handa na naman ako. Para saan pang pagpipigil namin gayong nakuha niya naman ang puri ko. Nakakatawa nga dahil wala pa kaming relasyon nung mangyari yon. I kissed him again. Nanunuksong halikang ginawad ko sa kanya. Paano kung gusto ko maulit? Hindi ka pa ba? Nanunod yung sabi ko. Kita kong paggalaw ng panga niya. Halatang nagalak ng sobra sa narinig.
Shit, sweetheart. Mura niya bago ako muling nilusob ng halik. This time, hayok na hayok ito't nag-aalab. Maingat niya akong pinahiga sa kama bago hinubad ang pang-itaas niyang saplot. Napalunok ako ng laway na makitang hulmado niyang muscles. Kaya nang pumaibabaw siya'y nasasabi kong hinaplos ang katawan niya. Ang swerte-swerte ko sa'yo. Masayang sambit ko na ikinangiti niya. Halikang sinagot niya sa sinabi ko. Jace, ako atang napakaswerte sa'yo. Wala na talaga ako may tatago pa sa kanya dahil natikman niya na lahat sa akin. Narating kong rurok na punong-puno ng pagnanasa. Hindi ko akalaing hahantong kami sa ganito. I mean, hindi ko ito pinaghandaan pero wala rin naman akong katiting na pagsisisi. Humiga siya sa kama matapos ko siyang punasan. Kaya napansin kong umbok niyang halatang tumatayo sa loob ng suot niyang boxer. Paano ka? Tanong ko dahil ako nakaraos na. Nakaraos na nga ako pero parang may hinahanap pa akong iba. Shit, ang harot-harot at anandi ko na talaga. Niyakap niya ako sa bewang at pinaghalikan ng likuran ko kaya biglang namuhay na naman ang buong kalamnan ko. Paano ako? It's up to you then. Tura niya't bigla na lamang akong binuhat para pumaibabaw sa kanya. At doon sabay naming narating ang paraiso. Ramdam na ramdam ko sa aking kasalanan ang nagsanib na init ng aming mga katas. Hingal na hingal kaming dalawa habang magkayakap. Shit, naiputo ko sa loob. Usal ni Jace bago ako masuyang dinampian ng halik sa mga labi. Nakaramdam bigla ako ng kaba. Nung unang may nangyari sa atin, naiputok mo rin ba? Kuryosong tanong ko at umiling siya. Hindi, naka-withdrawal ako nun. Sagot nito ngunit hindi naman mababanaag ang pag-aalala sa mukha niya. Alam ko naman yung withdrawal dahil napag-aralan naman namin sa paaralan tungkol sa family planning. Napaisip ako at biglang naalala ang mga binahagi ni Bivette matapos daw sila magtalik ng ex nung si Gino. Yung mga ginagawa raw niya para hindi basta-basta mabubuntis. Mabilis akong umalis sa ibabaw ni Jace at dali-daling tumakbo patungo CR. Pagkatapos umihi-umeri ako para mailabas ang katas ni Jace. Hindi ko alam kung effective pero umaasa ko na wala munang mabubuo. Ako naman kasi hindi ko na mapigilan ang sarili. Gusto ko na talagang sabunutan ng sarili dahil sa kalandian ko. Biglang sumibol ang konting kaba sa dibdib ko. Bumukas ang pintuan ng banyo at nakangiting tumingin sa akin si Jace habang nakahalukip-kip. Mukhang natatawa to sa posisyon ko at nahulaan ang pinagagawa ko. Sweetheart, hayaan mo na. Kung sakali mang mayroong mabuo, trust me, ako magiging pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. At sa sinabi niyang ito ay biglang napawi lahat ng pangamba ko. Sweetheart, tingnan mo, ang daming stars. Manghangturan ko habang nakaturing mga mata sa maliwanag na kalangitan. Napakagandang tingnan ang ningning ng mga bituin sa langit. Yeah, ang ganda. Kasing ganda mo. Sagot naman ni Jace kaya natatawang hinampas ko siya sa braso. Ang loko, puro na lang pakilig. Nakaupo kami ngayon sa may buhangin habang sumisimsim ng wine. Sadyang napaka-romantic ng lugar. Bagay na bagay sa magkasintahang gaya namin. Nag-overnight kami ngayon. Sinusulit ang araw na magkasama. Ang araw wala akong pasok at pareho kami hindi busy. Hitchakal at kinabig ako ng yakap kaya napasiksik ako sa matipuno niya mga braso. Totoong kasing ganda ka ng bituin na yung sweetheart. Nito sabay turo sa malaki at pinakamakinang na bituin. Kasi sa dinami-dami ng babae, namumukod tanging kinang mo. Nakuha mo nga ang puso ko ng walang kahirap-hirap. Dagdag na puri pa niya kaya hindi ko mapigilan ang sariling sumiksik sa bandang leg niya para dampian ito ng pinong halik doon. Bakit nga pala ako sweetheart? I mean, napakarami namang magagandang babae dyan, yung sexy pat may ipagmamalaki sa buhay. Madamdaming tanong ko dahilan para masigpitan pa niyang yakap niya sa akin. Bakit naman hindi ikaw? Napakasipag mo. Maalaga, responsable tigit sa lahat, pinakamaganda't sexy in your own way. Sincere naman na sagot niya, kaya yung puso kong maharot nagwawala na naman. Hindi ba yan joke? Nakatinga lang na patingin ako sa kanya kaya nang yumuko siya ay ginawaran niya muna ako ng halik sa labi bago sumagot. No and never. I'm just telling you kung anong nakikita ko at paulit-ulit kong isasagot yan sa'yo. Sa tuwing magtatanong ka. He said after the kiss we shared. At hindi ako kailanman magsasawang magtanong kahit alam ko nang isasagot niya dahil walang kapantay na sayang nararamdaman ko sa puso ko sa mga papuri niya. Ako naman na magtatanong sa'yo. Ako, bakit din ako? Gwapo lang naman ako pero hindi naman ako mayaman. Hindi ka kaya magsawa sa akin? Wala akong ibang may pagmamayabang sa'yo, kung hindi yung pagmamahal ko lang. Seryosong tanong niya na ikinatawa ko. Oo na, gwapo ka na. Napakagwapo. At nasa mismong tanong mo ng sagot dyan sa tanong mo.
Yung pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin ang dahilan, kaya buong buo kong ibinigay sa yung puso't pagkatao ko. Tsaka aanin naman natin yung material na bagay hindi naman nakikita doon ang tunay na kaligayahan. Gawin nating inspirasyon yung isa't isa. Magtulungan lang tayo't magsikap. Makakaraos din naman tayo. Mahabang salaysay ko't pinaghahalikan nitong pisngi ko pagkatapos. Your heart is very pure and genuine. That is why I love you even more and I will always choose your sweetheart. Pipiliin kita ng paulit-ulit kahit ilang babae pang iharap sa akin. Puno ng pagmamahal na sambit niya kaya para ako naluluha. I can't say any words. Ramdam na ramdam ko naman ang pagmamahal niya. Sana lang talaga hindi rin siya magbago. Pinagsalikop namin ang aming mga palad habang nakatangala sa kalangitan. At aaminin ko na this is one of the happiest moment of my life. Buong buhay ko'y ngayon lang ako sumaya ng ganito. At hindi ko akalaing ganito kasiyahang pala ang may dudulot ng pagpapalaya sa inosenteng puso ko na magmahal. At kahit kaming dalawa lang ay buong buo na ako. At hindi ko kailanman pagsisisihan na pinagkatiwala ko ng buo ang sarili ko sa kanya. JSPOV. Nagising ako na kayakap ang babaeng mahal ko. Tulog na tulog pa ito dahil sa puyat. Anong oras na kasi kami nakatulog kagabi dahil sobrang nag-enjoy kami sa pag-uusap sa dalampasigan habang sumisimsim ang isang bote ng wine. We both plans for our future. Mga simpleng pangarap na hindi ko akalaing papangarapin ko rin kasama siya. Nilagay ko sa kanyang tengang ilang hibla ng buhok niyang nakatabon sa kanyang mukha at pinagsawang sarili sa pagtitig at pagdampi ng pinong halik sa buo niyang mukha. She's so perfect in every angle. Yung kahit tulog ay tinitigasan ako. Ganun kalakas ang tama ko sa kanya. Yung kahit walang anumang arte at kolorete sa mukha ay napakaganda. At mukha niya lang hindi ko kailanman pagsasawa ang titigan. Kahit minuminuto pa. Nung unang akala ko pa na hindi ko siya matitipuhan dahil napakamaton niya. But shit, look where we are now. Napakalayo na narating ng isang nakakabaliw na unang tagpo namin yon. I'm obsessed with her. At hindi ko na siya kailanman pakakawalan. Buong buhay ko ngayon lang ako naging sigurado sa desisyon ko at alam ko na siya na. Siya na ang babaeng gusto kong maging nanay ng mga anak ko. Ang babaeng makasama hanggang sa pagtanda. Naudot lang ako ng pagpapantasya nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Agaran ko tong inabot sa bedside table at nakitang si Jomar ang tumatawag. Sasha is still in deep sleep and I don't want to disturb her kaya marahan akong bumaba ng kama para tumungo sa labas. Bro, it's too early for a chit-chat. Usal ko sa kabilang linya matapos sagutin ang tawag. Damn bro, this is an important matter kaya kailangan mong malaman kaagad. Walang paligoy-ligoy na sagot nito kaya napaayos ako ng tayo. Hindi pa man niya nasasabi sumibol ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Go on, hindi makapaghintay na sagot ko. Kakauwi lang ni Mommy galing sa mansyon niyo. Umatan ng party kagabi kaya doon na pinatulog ng stepmom mo si Valentina. Hindi pa man ito natatapos ang sasabihin ay uminit biglang ulo ko nang marinig ang pangalan ng babaeng yun. Stepmom my ass, don't mention her name. Inis na anas ko. Fine, sorry. So eto na nga, dahil doon galing si Mommy na ikwento niya sa akin na narinig niya na pag-usapan ka raw kagabi na daddy mo't ni Leticia. How true that woman saw you. Nasa resort ka raw kung saan siya nagpictorial para sa isang magazine. May kasama ka raw na babae. But good thing she wasn't 100% sure dahil baka raw kamukha mo lang. Paano ka nga raw naman magsasama na isang cheap na babae? Napasabunot ako sa buhok ko sa sunod na salaysay ni Jomar. Shit, cheap na babae? Tangina, tinawag pa ng desperadang yun na cheap si Sasha? And yeah, it's true. Si Leticia ang babaeng tumawag sa akin kahapon. At talagang sa dinami-dami ng resort sa Pilipinas ay dito pa talaga ang pictorial ng babaeng yun. Shit, buti na lang at tumalis ako kaagad, bit-bit si Sasha. Kung hindi tsak na malaking iskandalong nangyari. Gabi na nga nang tumambay kami sa dalampasigan dahil sinisigurado kung wala na talaga si Leticia. Bro, are you still there? And how true? Sino tong babaeng to? Wala ka namang naikakwento sa akin. Tanong ni Jomar nang hindi ko kaagad nakasagot. Bro, saka na lang tayo magkwentuhan. Sa ngayon kailangan ko ng tulong mo. Kung may maririnig ka man na plano ni Dad or what, ipaalam mo kaagad sa akin. Mariing tugon ko. Kahit pa man ramdam kong wala nang pakialam si Daddy sa akin, ay kailangan ko pa rin makasigurado. Baka kasi isang araw biglang magbagong takbo ng isip nun. Makakaasa ka bro at maghihintay ako sa kwento mo. Mag-ingat ka ha, tura nito. Jay, sweetheart? Agad kong binaba ang tawag na marinig ang pagtawag ni Sasha. Pumasok ulit ako sa kwarto.
Pupungas-pungas pa to ng mga mata niya, kaya agad akong sumampa sa kama para bigyan siya ng isang good morning kiss. Para tong batang naiirita sa mga halik ko na ginawad ko kaya mas tinodo ko pa. Nakaka-addict ka, sweetheart. I am addicted with your natural scent. Anikot sumiksik sa leeg niya habang yakap-yakap siya ng mahigpit. I want a lifetime like this. Yung gigising ako sa umaga na mukha niyang mabubungaran ko. Ayaw ko nang matapos ang ganito. Namumuro ka na, nakikiliting sabi nito't biglang pumaibabaw sa akin. Napaawang ako. Tuwang-tuwa yung alaga kong buhay na buhay kanina pa. At bago pa man ako makapag-react, sinunggaban ako nito ng halik habang unti-unting hinuhubad ang suot ko. Ayaw ko lang ng kiss. I want more, sweetheart. She winks sa nangaakit na tinig bago sunod na hinubad ang saplot niya. Goodness. Natututo na rin itong lumaban sa kama. Ano pa bang hahanapin ko? At nang umindayog ito sa ibabaw ko ay napapikit na lang ako sa sarap at saya. Oh God, I will marry this woman. Anong gagawin ni Jace ngayon tila lumalapit na sa kanya mga taong pilit niyang kinakalimutan? Anong mangyayari sakaling may mabuo sa pagmamahalan ni Jace at Marie? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.